Ito. Pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada ang ulat na may 9 na senador ang gustong maibalik ang Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Naritong balita ni Margot Gonzalez. Hindi pa rin natatapos ang issue sa confidential. Si Coco Martin pupunta mga kapatid. Sabi ni Warrior Farms. Bakit naman? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa pagmumukha ko? Gusto nyo pa ng Coco Martin? Parang nakikita nyo na rin siya sa akin eh. At pa nyo? Ha? Hindi, biro lang. Si Coco Martin talaga, hindi pa ba kayo sawa sa pagmumukha ko? Talaga hindi bitaan nyo pa si Coco Martin. Funds na mga tanggapan ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Sa isang executive session daw ng 14 na senador kamakailan, siyam daw dito ay bumoto o pumabor na maibalik ang confidential at ng intel. Ayan yung sinasabing fake news Tapos kakargahin naman natin. Fund ang Office of the Vice President at DepEd. Ang impormasyon ay galing daw sa hindi na pinangalanan na media entity. Bagay naman na pinabulaanan ni Senator Jinggoy Estrada. Hirit nito, hindi nila napag-usapan ang Confi funds at tungkol daw sa general budget ang naging laman ng executive session. That story is not true. Kasi during our executive session, all we discussed was the national budget of the Republic of the Philippines, the scheduling, etc., etc. We never talked about the intelligence fund, and there was no votation that happened. Pinaiimbestigahan na nila sa Senate Committee on Ethics kung paano nag-leak ang ganong maling impormasyon. Ang importante daw ngayon ay kung kanino nang galing ang isinumbong na impormasyon sa media entity. Ilan daw kasi sa naisulat pa ng media entity may katotohanan. Ayon dito, kung ang senador ang nagpakalat, maari itong ma-expel o mapatalsik sa Senado. There are rules. Kapag meron kayo executive session, bawal lumabas na kahit anuman ang formasyon. Kahit sino, kahit sa staff mo, kahit sa media, kahit sino, bawal. Under your rules, ano ba ang pinaka-penalty? Expulsion. Expulsion agad, hindi reprimand. Expulsion. Yan. So yung nagpakalat daw nung pinag-usapan dun sa loob, expulsion. Naku po, maganda yan. Sana, Senator Jinggoy, malaman nyo talaga. Ewan ko kung paano nila aalamin to, tsaka kung kaya ba nilang i-expel yung senator na nagpakalat niyan. Napaka-importante niya kasi that's actually, dapat sinabi niya nga dito na this is a national security issue. Dahil kaya nga ginagawa sa executive session para kasi napaka-sensitibong mga bagay ang pinag-uusapan doon. Tapos lalabas lang sa online news. O kung yung online news nagpakalat ng, sabihin wala naman silang sources, nanggaling lang sa haka-haka nila, dapat sila ang parusahan, di ba? Sana ganun. Kaya lang kasi kung meron senador, sana ma-expel talaga yung senador na yun. Sana meron. Kasi maliho talaga yan. Napaka-importante po niyan sa Pilipinas. Kasi 'di ba may mga bagay na lalo na pag iniimbestigahan mga importanteng bagay, lalo na sa droga noon madalas yan Kasi buhay ang diyan. Tapos first time, kaya sabi nga nila first time mangyari to sa kasaysayan ng Pilipinas na may inilabas galing sa executive session. Sa executive session, executive gathering na yan. Ibig sabihin yung yung private lang. Bawal ho yun. Sana nga talaga ma-expel ho yan yung executive session na yan. Kung sino man yan. Magpakalat na yan. Diba? Dog Show TV, mag-Los Angeles ka ba? Opo, mag-Los Angeles po ako. Nandyan po ako ng sabihin ko naman. Nandyan po ako ng 17, 18, and 19 sa LA. So, magkita-kita po tayo. Hopefully. Ito, meron lang akong gusto ipakita dito. Sumuko sa wanted sa radyo ang suspect sa pagpatay ng kanyang live-in partner sa Caloocan City. Hindi raw niya sinasadyang magilitan ang biktima. Nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Ako po humingi ng tawad.
sa kanila. At sa nagawa ko sa mami nila, hindi ko naman po talaga sinasadya at hindi ko inasahang aabot sa ganun. Sobra po akong nagsisisi sa ginagawa ko kasi dahil po apektado po talaga yung mga anak ko sa mga nangyari. Umiiyak ang 34 anyos na si Jason Obuga ng eksklusibong humarap kanina sa News 5. Siya ang suspect sa pagpatay sa kalivin niyang si Sarah Jane Fajardo na natagpo ang duguan sa isang apartel sa Bagong Silang, North Caloocan kahapon. Sumuko si Obuga sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Dito niya ikinuwento ang nangyaring krimen. Ayon sa kanya, nag-check-in sila sa apartel kahapon. Alam ko na naman nasasabihin ng mga detractor ni Tulfo dito. Bakit? Pulis na ba yan mga... Ha? Ano ba yan? May sarili naman justice system yung si Tulfo. Bakit dyan sumuko? Bakit dyan umarap? Sabihin na naman yan. Hindi nila makikita yung magandang ginawa dito. Hapon, nakaarawan pa ng biktima. Kukomprontahin daw sana ni Obuga ang kanyang kinakasama dahil sa umunoy karelasyon nito at pagpapabaya sa kanilang 4 na minor de edad na anak. Sabi ko, tatakutin ko na lang sana siya. Kaya dala ko yung mga gamit na yung mga nandyan, nakikita nyo. Para nung umamin siya kasi sabi ko kasi bakit mo pinababayaan yung mga bata? Ako na nga, umuwi na nga ako, ikaw pa ngayon nagkasala sa akin. Nagkasagutan hanggang sa magkasakita na raw sila. Nakipag-agawan daw sa dala niyang kutsilyo ang biktima kaya aksidente niya umuno itong nagilitan. Tapos kung ano siya, humarap siya sa akin, nakaganyan dito. Sabi ko huwag kang gumalaw kasi pag gumagalaw ka, masusugatan ka talaga kasi yung kasalanan dulo pa dito nasa kanya. Oo nga naman, nakuha kasalanan sa crime mo. scene ng 2 cellphone, mga ID ng biktima, pati ang kutsilyo, lubid at laroang baril na pagmamay-ari ng suspect. Nakausap din ng Wanted sa radyo ang mga magulang ng biktima. Kumbinsido silang planado ang krimen. Bakit mo nagawa yun? Pasensya na po. Sorry po talaga. Hindi naman po sinasadya talaga yung nangyari sa kanya. Alam mo naman ang mga batay, maliliit pa. Diyos ko, kami halos lahat ang tinutulungan namin kayo tapos ginawa mo pa yun ngayon. Pareho kaming may edad na. 70 na. Sino maaano dito? Matapos ang panayam, agad pinusasa ng suspect at dinala sa Bagong Silang substation. Doon agad siyang kinuhanan ng fingerprint at mugshot. Mahaharap siya sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayun ang magandang resulta, di ba? Magandang resulta nung nangyaring pagharap niya. Pagkatapos paglabas niya ng boot, posas. Hindi, di ba? Bakit kanyo maganda? Kasi alam mo, eto lang nakita ko nga ito nakita ko. I'm trying to look for a positive na nangyari dyan. Hindi kasi ako, sabi ko nga sa inyo, hindi po ako yung katulad ng kontra lang ng kontra, katulad ni Libayan Ano yung positive side sa part na yan? Kasi sabi ko nga, kung nagtago yun, dahil may nangyari, di ba? Kita nyo naman yung ginawa niya, nagtago na lang. Dahil siguro may tiwala siya, nakakapanood siya ng Raffy Tulfo in action, may tiwala siya. Umarap tuloy siya doon. Nakakulong siya. Nakahuli siya, ika nga, di ba? Malaking bagay. Importante, sumuko at nakulong. Yun ang akin dyan At least, maaaring hindi pangkaraniwan yung ginawa niya na pumunta pa sa radio station para magpa-interview, para mabigay yung side. Akin, ano gusto ninyo? Nagtago na lang siya. Kung nagtago na lang niya kasi natakot na. Di ba? Tama? Natakot na siya Ayoko na, takot na ako. Dahil na may nangyari dun sa living partner niya. Tago na lang. May tiwala siya kahit papaano kay Tulfo. Malaking bagay yun. At least nakulong. The next performance will start momentarily.